Bilhin ko tag 1,000 yung empanada mo para makatulong ako sa'yo, ha? Bag niyaw napunit pa. Bilhan mo ng ano, ha? Pati yung uniforme po bumigay na. Maraming salamat po. Ay, salamat. Ingat, bro. Estudyante yun, bro. Ano? May tinda. Tinda. Balikan nga natin. Tingnan nga natin. Balikan mo nga. Tingnan natin. Bakit ano? U-turn na ako dito. Oh, bakit? May dalang baby. Pero estudyante. Oo, naka-uniform eh. Ba't kaya? Nakakapagtaka, no? Bakit, ayan, tingnan mo. Estudyante. Ano ko? Hindi, U-turn mo, U-turn mo. Natin. Masigurado. Dikitan mo lang, tatanungin ko lang. Ate, saan Ito kayo na empanada, sir. nagtitinda ka? Oh. Bakit may dala kang baby? Kasama ko po sa school. Bakit? Ano mo siya? Anak ko po. Anak mo? Dalawa po anak ko. Solo parent po. Kaya ka nagtitinda? Oh. Pagbayad lang po ng tuition. Sige, tabi natin. Sige, doon po. Okay lang? Tabi mo nga, bro. Para ano, makausap natin ng maayos. Ibang klase, mga kababayan. No? Nagtaka lang ako kasi nadaanan namin, estudyante, tapos may dalang baby. Yung pala may paninda. So, babayin lang natin, mga kababayan, samahan nyo. Ano tinda mo? Empanada po. Oh, Naangkat ko lang po. inaangkat mo. Opo. 5 piso po kada sa klase. Huwag kang matakot sa amin, mga vlogger kami, ha? Pwede ba idikit ko to sa'yo para maganda usapan? Ayan, okay. Oh, ilan taon na yung baby mo? 8 months. Oh, tapos kasama mo talaga? Opo. Bakit kasama mo siya? Breastfeed din po, sir. Breastfeed. Tapos nag-aaral ka. Saan na school mo? Ba't naglalagad ka? Doon pa po sa ISAT. Saan? ISAT po. Dadaan pa po ng Oh, tapos, ano paninda mo? Empanada? Tignan natin. Magkakano naman? bali 15 po. 15 isa. Sige, para makatulong, guys. Kain kayo. Oh, kain na, kain na. Ang sipag mo naman. Oh, kawawa yung baby mo. Ha? Kasama talaga. Sana eh. Sarap ng tulog niya, oh. Panada. Marami ka na nabenta. Buti naman. Marami ka na nagbenta. Araw-araw mo ginagawa to? Opo, araw-araw po. Ilan buwan na yung baby mo? 1 taon? 8 months po. 8 months pa lang. Ano pangalan mo? Dalawa po anak ko po. Dalawa. Ba't nakadalawa ka? Anak, nag-aaral ka pa lang. Paano nangyari yun? Ganun po talaga eh. Na-inlove agad pero... Maaga ka na in love. Saan ang tatay niya? Bakit? Naghiwalay po. Naghiwalay kayo? 8 months, tapos naghiwalay na kayo agad. Bali, 2 buwan pa lang po siya sa tiyan ko po. Tapos naghiwalay na po kami. Nasaan na yun? Wala na po. Hindi ko na rin po kinukontak. Bakit? Kasi po nananakit po yung tatay niya. Matanong nga, ilang taon ka na ba? 22 years old po. Tapos anong grade ka na?
First year college po. First year college. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo? Hindi naman po. Basta nandiyan po yung anak ko po, inspiration ko po sila para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Pero siyempre, pumasok ka kasama yung baby. Paano yun? Paano pagka nagpupo siya or what? Okay naman sa teacher. Okay naman po. Ba, naintindihan naman siguro nila. Pero, magulang mo, kumusta naman? Ang nanay mo? Ganun din po yung pinagpakuhanan niya ng pinipang po namin. Bali, naglalako rin po siya, nagtitinda ng empanada. Nagtitinda rin ng empanada yung nanay mo? Tatay mo? Wala po. Solo parent din po yung nanay ko. Parang, Nanay mo solo parents, tapos ikaw solo parents. Sabi mo kanina 2 anak nyo. ako po. Dalawa po. Ay, 2 anak mo, sorry. Ibig mo sabihin, 2 buwan pa lang sa tiyan mo, Naghiwalay na. naghiwalay na kayo. Yung una mong anak, iba rin tatay. Iba rin po tatay. Ano pangalan mo? Jessica Rose Perez po. Ang ganda mo, no? Pilipina pure ka ba? Ay, yung tatay ko po, may lahi, pero wala na po kaming contact since nung nag-18 years old po ako. Nung 18 ka, nawala ng contact. So ngayon, solo kayod kayo. Sige, basta laban lang, no? Sipag mo naman. Sinong gumagawa ng empanada? Inaangkat ko lang po. Bali, 5 piso po kada isang. Ang kita mo kada ano. So ilan pa natitira? Ubusin nyo na to para makatulong naman tayo. Ubusin nyo na. Yan mga kababayan, sige. Ubusin nyo na. So ilan yon? Ilan na yung nakuha nyo? Ba malugi siya, bilangin mo ate. 2 piraso. Mag-apat po. 5. So ilan lahat? Siyam. Bali siyam. Oh. Pero pauwi ka naman na. Opo, pauwi na po ako. Kakagaling ko lang po galing eskwela po. Galing eskwela. Ang sipag mo mag-aaral, no? Kailangan po talaga para Oh. maging maganda yung kinabukasan ng mga anak ko po. Oh. At saka sana, no? Huwag mong mamasamain. Napansin ko kasi, siyempre, nakadalawang anak ka na. Yung panganay ilang taon? 2 years old and a half po. 2.5. Sino nag-aalaga nun? Bali yung lola ko po. Ganun na nga po. Minsan si mama po, minsan yung lola ko po. Ay, sa bagay, hindi mo siya pwedeng iwan kasi breastfeed. Ang tibay mo naman, no? Ang tiyaga mo naman. Kahit na ulan po, napasok po sa eskwela. Ay, paano si baby? Bali nakikisilong po minsan. Minsan nga lang po late po sa school pero go pa rin po yung life. Go pa rin yung life. Oo, ganun talaga. Pero payo ko lang, no? Sa susunod, no? Kasi nakadalawang anak ka na, tapos magkaiba yung tatay, sana sa pangatlo matagpuan mo na yung right guy, no? Maging maingat ka, no? Ayun mga kababayan, mga kabarangay, si ate, ano pangalan mo ulit? Jessica Rose Perez po. Ate Jessica, nadaanan namin dito. Nagulat lang ako mga kababayan kasi dala-dala niya yung baby, pero naka-uniform, kaya namin hinintuan. Ayun pala, nagtitinda pa ng empanada. May baby habang pumapasok, pag uwi, nagtitinda. Ganun lagi. Lagi po. Kumusta naman ang benta mo? Minsan po nakakaubos, minsan po hindi. Pero kahit ganun man po, tuloy pa rin po. Ilang taon na ba yung nanay mo? Nasa 50 plus na po. Siya yung tumutulong din sa'yo. Sige, sige. Bali, ganito na lang. Para tulong ko na rin sa kanya mga kababayan, no? Kasi may pinuntahan kami dyan, gaya ng aking sinabi. Nag-worry ako. Gusto ko, Jessica, no? Tuloy-tuloy mo lang yung buhay, no? Sabi nila, pag may hirap, may ginhawa. Kaya pilitin mo makapagtapos ng pag-aaral, no? So, 9 yung nakuha namin, no? Bigyan natin siya ng mga kababayan. Bilhin ko tag 1,000 yung empanada mo para makatulong ako sa'yo, ha? Okay. 1, tanggapin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Gawin ko ng 10,000. Salamat po. Maraming salamat po. Sana makatulong. Ingatan mo, basta laban lang. Keep on praying tayo lagi. Maraming salamat po.
po ng sitwasyon namin pero kinakaya ko po araw-araw. Lalo na po pag ayan, gaya po niyan, ulan. Hindi po namin alam po saan kami sisilong. Mahirap po. Pero may bahay naman kayo. Sa mama ko lang po. Bahay ng mama mo. Okay lang, makisama ka lang doon. Total, wala ka na maasawa. O Susana, makatulong yan sa'yo. Bakit? Malaking bagay. Ingatan mo yung anak mo, nakakaawa kasi, mga kababayan, parang uulan eh. Kaya nag-worry kami kasi ayan, may mga estudyante naglalakad. Pero kakaiba siya, mga kababayan, kasi habang papauwi, dala niya yung baby niya na 8 months. Tapos, ayun, yung bag niya napunit pa. Bilhan mo ng ano, ha? Pati yung uniform, bumigay na rin. Bumigay na rin uniform mo. O, at least makabili ka ng gamit mo, no? Pero manawagan ka naman sa naging sa tatay ng anak mo para matulungan ka nila. Hindi na para sa'yo, para sa anak niyo. Sa tatay po kasi nito, wala na po talagang pag-asa eh. Pero alam mo naman pangalan niya, alam mo na saan nakatira. Pwede mo siyang kausapin ngayon. I-upload ko tong video na to. Okay lang ba i-upload ko? Okay, so pwede kang manawagan. Pero sa totoo lang po yung tatay po na po, wala na po talaga akong pag-asa na ano sa kanya kasi yung tatay po na po. Kaya Okay. hindi ko na po kailangan. Hindi po kasi siya deserving sa totoo lang. Ay, ganun. Nananakit pati po yung 2 years old kong anak, sinaktan niya. Sinasaktan din. Okay, so wag na natin pag-usapan yun. Matanong lang kita. Total, naabala na rin kita eh. Gaano ba kahirap maging... Eto, tatanungin ko to sa'yo para maging aware din yung mga kabataan. Bigyan mo sila ng ano. Gaano ba kahirap maging maagang ina? Tapos ganito pa sitwasyon na estudyante pa. Sa totoo lang po, mahirap na mahirap. Lalo na pag nag-school po, nag-breastfeed. Tapos, syempre, minsan po, ang inaasahan ko lang po yung nanay ko. Empanada lang din po yung pinagkakakitaan niya. 5 piso din po ang kinikita niya sa isang araw. Tapos po, minsan, hindi po namin alam kung saan namin nakakilapit yung gatas po ng isa kong anak. Ang hirap pati diaper. Lahat po kami ang sustento sa mga bata. Wala po kami mapagkuhanan ng income. Oo. Ang hirap po. Tapos kaya po nag-isip po ako na sana kahit pa paano makapagtapos po ako ng pag-aaral para na rin po sa mga kinabukasan ng mga anak ko. Pilitin mo, ha? Pilitin mo. Buti hindi ka tinutukso naman sa mga classmate mo, hindi ka pinag-uusapan. Minsan po, pinag-uusapan. Oo. Pero Paano mo nilalabanan yung mga ganun? hindi ko po sila pinapansin. Sabi ko, kahit na ganun man po yung sabihin ng ibang tao sa akin, go pa rin po ako. Saan yung school mo ulit? Sorry kasi gusto kong makita talaga eh. Kasi ngayon lang ako nakakita, mga kababayan, although may mga napapanood ako sa TV na may pumapasok kasama yung anak, pero noon napapanood ko lang. Pero sa pag-iikot-ikot ko, ngayon lang ako nakakita. Kaya gusto kitang makita. Sorry sa word na parang hindi ako makapaniwala. Gusto kong patunayan sa sarili ko na gusto kong makita talaga kung paano mo ginagawa yung pagpasok. Pero gaya ng aking sinabi, mga kababayan, ngayon lang talaga ako nakakita na estudyante kasama yung anak sa school. After that, magbibenta pa. Tapos, kasi nga, walang tatay, iniwanan. No? So, saan yung school mo ulit? Pwede ba namin puntahan? Pwede ka namin pasyalan doon? Pwede naman. Anong school mo? Sa ICE at DASMA po. ICE at DASMA. Opo, ICE. Anong oras ang pasok mo? Yung pang-umaga po ako. Hanggang? Hanggang 12 po. At hanggang 12. So, one time pwede kitang bisitahin doon. Pwede. Hindi ko sasabihin kung kailan. Iso-surprise visit kita doon. Sige. Para makita ko kung totoo, ano? Kasi alam mo, sa totoo lang, kami yung mga tumutulong sa ating mga kababayan na talaga nangangailangan ng tulong. Pero ayaw din naman namin na masayang yung mga tinutulong namin, no? Although, eto na nga, ebidensya naman, naaawa ko mga kababayan dahil sa kanyang anak, God bless you baby, ano? Kaya binigyan natin siya ng tulong pinansyal. Sana makatulong yan sa iyo, ha? Gabayan ka lagi ng Panginoon. Payo ni, ako nga pala si Daddy Frankie. Payo ni Daddy Frankie sa iyo. Anything happen, wag na wag kang susuko.
tapusin mo yung pag-aaral mo. Gawin mong inspirasyon yung paghihirap mo sa buhay, yung dinadanas mo ngayon. Gawin mong inspirasyon. Isipin mo, hindi ka pababayaan ni God. No? At hihilingin ko sa iyo, ate, kasi maganda ka. May tsura ka. Lahat naman tayo may tsura. Pero maganda ka. Sana sa pangatlong pagkakataon, maging maingat ka na. No? Huwag tayong padalos-dalos. Pag-pray mo, ang pag-aasawa, hindi yan kinukuha kung saan-saan lang. Hindi minamadali. Pagkos, ipag-pray mo din na sana bigyan ka ni God ng mapapangasawa na right guy. Sasamahan ka niya sa hirap at ginhawa. Ipag-pray mo, kapatid. Ha? O anak, kasi parang anak na kita. Ha? Ako si Daddy Frankie, daddy ng bayan. Yun lang payo ko sa'yo. Anything happen, huwag kang susuko. Manalangin ka. Gawin mong inspirasyon ang lahat. Ipag-pray mo. Tsaka wag muna ngayon. Sana makapagtapos ka muna. Palakihin mo muna ng konti yung mga anak mo. Alam ko, kailangan natin ng partner. Pero sana, wish ko lang, sana ilagay mo rin sa isip mo, sa puso mo, na ang magiging pangatlo ay yun na yung right guy. Yun na ibibigay ni God kung ipapanalangin mo, ha? Sige, sana ang uwi mo. Diyan po sa Malapit na. lapit O, lang. sige. So, kaya mo na umuwi. Mag-isa. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, nadaanan natin si Ate Jessica na, yun, medyo natouch si Daddy Frankie dahil sa kanyang kwento ng buhay. Pero gaya ng aking sinabi, gusto kong mapatunayan din. Kaya sabi ko, titignan ko siya one day kung totoo nga bang papasok siya kasama yung bata. So, pasensya na sa word na yung parang hindi naniniwala. Pero gusto ko talaga mapatunayan sa yung makikita ng dalawang mata ko. So, salamat mga kababayan. So, ingat ka. Ha? Kaya mo? Oo, sige, ingat ka. No? Yan o, ganyan-ganyan yung baby mo. Dala-dala. School. Oo, sige. Pag naulan, Ay, dito. Okay. Ingat ka, ingatan mo yung pera mo, ha? O, sige, saan ang way mo? Dito. Oo, sige. Okay, ingat ka, ha? sige po, salamat po. Okay, God bless, God bless. Gabayan ka ng Panginoon. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Si ate, ayan, nagtitinda siya habang pauwi. Kaya nadaanan ng Team Daddy Frankie. Salamat sa Panginoon kasi nadaanan namin siya at nabigyan natin siya ng kaunting tulong dahil nung ikwento niya sa akin yung kanyang buhay, talagang napakahirap pala ng kanyang dinadaanan. So sana makita pa natin siyang muli mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Bye-bye po.